out sa mga nanay dyan. Hallelujah. Kung sino ka man, mapalad ka kapatid kasi hindi lahat ng babae ay pinagpalaan na maging isang ina. Amen? Hallelujah. Kaya tumayo tayo at palakpakan natin ating buhay na Panginoon Diyos and let's all bow down our heads in prayer as we start. Hallelujah, Lord. Father God, we thank you, Lord God, for this wonderful day and thank you once again, Lord, for using me today, Lord God, to deliver your word. I pray that, Lord God, anoint your word this morning, Lord God. Kung ano may binaba mo sa amin, Lord, speak to us through your word, Lord God. Give us a fresh revelation of your word. Hallelujah, Father God, na Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Lalo na, Lord God, sa mga nanay na nakikinig at sa mga nanay na nandito, Lord God, I pray that, Lord God, it will bless them, Lord God. Your message will give them encouragement this morning. Hallelujah, Father. I humble myself to you, Lord God, this morning kasi kung wala ka, Panginoon, I am nothing. Kaya, Lord God, let your will be done on us this morning, Lord, and may your presence be with us as we continue, Lord God, with this message. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Praise God. So, yun, gaya ng sinabi ko, isang masaya at mapagpalang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga nanay. At this is the first Mother's Day na sineselebrate ko, nawala na yung aking inay. Malungkot man, but I'm happy na I know she's in heaven. Hallelujah. Yan. This is a tribute also to my mother. Itong ating message this morning. So today mga kapatid, sino ang mga mothers dito? Pakitaas ng kamay. Mukhang isa lang. Hallelujah. Yung iba, we miss you. Alam niyo kung sino kayo. Kaya balik na tayo sa presensya ng Panginoon. Sa mga nasa online, pakitype nyo dyan ng amen kung isa kang ina para ma-recognize. And shout out mo dyan kung saang lupalop ka ng mundo nanunood. Maaring nasa Qatar ka, maaring nasa Los Angeles, Davao City ka, maaring nasa Singapore ka. Ayan, hallelujah. Shout out sa ating mga loyal fans dyan, na sila Maricel sa Singapore, sila Ate Maya, sila Maldita si Sky, sa Dubai, nasa Dubai na pala, hindi pala ako updated, si Kuya Jeff lang updated dito, hallelujah, amen. Si Kuya Moy, amen, nandyan, hindi nagsasawa, Sino pa? Marami pa, kung meron akong nakalimutan, pakisabi nyo lang para ma-shoutout natin mamaya, amen, hallelujah. So, eto mga kapatid, kung hindi ka mother, para din sa iyo ang mensaheng ito. Amen. Kasi wala naman tayong pinipili Amen. Kaya kung wala kang mother sa misis mo, amen. I'm sure meron kang misis. Kay Kuya Jeff, wala pa siyang misis. Sige lang, okay. Darating din yan. Baka kakapananganak pa lang ngayon, Kuya Jeff. Antay lang. Hallelujah. Mukhang matagal yun Amen. Natawa si Kuya Jeff. So there's a lot of great women, amen, na naging example doon sa, anong tawag nito, sa mga ginamit ng ating Panginoon, Unang-una doon siguro, pinakasikat sa lahat, hindi natin makakalimutan. Si Mary, the mother of Jesus. Ayan, so sino pa? Maliban kay Mary, sina Sarah, yung asawa ni Abraham na binigyan ng anak. Si Ruth, marami pa, si Esther, si Deborah, and many more. Amen, pero this morning, today, ang mother na pag-uusapan natin ay kakaiba to siya. Because medyo na-overlook yung kanyang karakter dahil sa kasikatan ng kanyang anak. So by the way mga kapatid, ang ating text, kinuha po natin siya sa the book of Exodus chapter 2 verse 2. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. Hallelujah. Do we have any idea kung kaninong nanay itong batang ito? Meron ba? Kung alam nyo, i-shout out nyo dyan kung sinong nanay itong ating tinutukoy. Maring kilala ng iba dyan. Meron tayong clue. Nasa title ng ating mensahe kanina. Baka hindi nyo nabasa. Sino ba yon? Sino yan? Sino? Ang pangalan is Jochebed. A mother's decision that saved a nation. Pero sa Hebrew, ang pagkabigkas nila nito is Jochebed. Yan, may dapat meron ng tadulo. Amen? Yun yung pagkabasa. Pero hindi naman tayo mga Hebrew, Jochebed na lang. Amen? So, kakaiba itong si Jochebed. Amen? So, kung kilala nyo, maaring hindi Kuya Jeff, mukhang ngayon lala natin
ika nga, narinig ang pangalang ito. Ano? Kaya ito yung napili ko na nireveal sa akin ng Panginoon na ito ang ating gawing example ngayon sa umagang ito. Because if you don't know, mga kapatid, kung sino si Jochebed, yung iba may clue na siguro, no? Nanay ni Moses pala. Yan na nga ang sinasabi ko. Nanay to ni Moses, mga kapatid. Kaya na-overlook, na-overshadow siya sa kasikatan ng kanyang anak dito sa lupa, ano? Kaya hindi natin siya medyo kilala. Pero pag pumunta ka sa langit, pag sabihin mo, saan ba yung bahay ni Jochebed? Punta ka doon sa Moses Street. Nandun siya. Kilalang kilala siya doon. Amen. Kasi hindi lamang isa. Amen. Hindi lamang isang anak niya ang ginamit ng Panginoon, kundi ilan ito? 3. Baka kilala na ninyo. Sino ba yan? Si Miriam. Pangalawa na, kasi meron ng isa kanina, sinabi ko na, di ba? Pangalawa, si Miriam, she is a worship leader and a prophet. At hindi lamang yun, nandoon din yung kanyang anak na si Aaron. Yan na nga sinasabi ko, mukhang hindi nagbabasa yung iba ng kanilang Bible, nakatingin lang sa akin eh. Amen. So si Aaron, si Moses, at sika eto nga, yung kapatid niya si Miriam. So, grabe pala itong nanay ni Kuana, no? Kasi kung hindi nyo alam, mga kapatid, si Aaron, he was the first priest na inanoint, ano? Kasi, nga, dahil siya ay Levites, yung tribe nila ay Levites. Grabe, ano? So, unknown to many Christians itong si Jochebed, ano? And despite na being a slave sa Egypt, marami tayong matutunang great lessons from this woman. Amen? Baka sabihin nyo, Jochebed lang naman, slave lang naman. Pero kakaiba to siya kasi 3 things ang i-discuss ko mamaya sa inyo. No? Kahit na, gaya ng sinabi ko, kahit na lalaki ka, para din sa'yo. Kasi meron kang matutunan dito kung ano ang pinanghahawakan ng babaeng ito. When she gave birth to her son, ano? And gaya ng sinabi dito, subtitle dyan, A Mother's Decision That Saved a Nation. So this morning, 3 things. Are we excited? If you are excited, type mo dyan, Amen, yes Lord. Unang-una, mga kapatid, na ating pag-uusapan sa buhay ni Jochebed ay yung tinatawag nating the foundation of her faith. Saan ba siya kumukuha ng pundasyon ng kanyang pananampalataya? So anong pinaghuhugutan ni Jochebed? Bakit ganun na lang ang faith niya, di ba? Na hindi niya binitawan yung kanyang faith. Saan ba nanggaling ang pundasyon ng kanyang pananampalataya? First, tingnan muna natin anong meaning ng pangalang Jochebed. So, if you don't know, sabi dun sa Hebrew, ang meaning ng Jochebed is Jehovah is glory or the glory of Jehovah. Grabe, ano, sa pangalan pa lang, mga kapatid, panalo na yung kanyang pangalan. Ano? During that time, everything looked hopeless to the Hebrew slaves na parang wala talagang pag-asa. Amen. Pero ito si Jochebed, to give you a little background sa mga hindi nakakaalam, si Joseph, backtrack muna tayo ng konti para maintindihan natin. Si Joseph, during the famine, di ba, alam naman natin, di ba, si Joseph, binenta ng kanyang mga kapatid, konting history ito, backtrack, di ba, dinala doon si Egypt, doon naging second in command siya. Amen? Dahil pinagpala siya natin, Panginoon, second in command siya. So, dinala siya doon sa isang lugar sa Egypt, sa Goshen, pero after many years or hundreds of years, hindi lang many years, hundreds of years, dumami ang mga Israelites na ito na mas marami pa sila sa mga Egyptian. Amen? So natakot na yung bagong namumuno doon at ginawang mga slaves na ngayon itong mga Israelites. So malinaw, no? So, ang nangyari during that time, dahil madami na sila, merong idig ang hari na pag lalaki ang pinanganak na Israelites, anong mangyayari? Patay. Amen? Pero, itong mga midwife, medyo matigas ang ulo,
Sinasabing, malalakas yung mga Israelites Nung dumating kami, nakapanganak na, kaya hindi namin napatay. So, may bagong edict na naman na ginawa yung hari na sabi niya, sige, malalakas pala yan ha. Lahat ng lalaki, bagong panganak, sige, itapon sa ilog ng Nile River. Walang kaligtas. So, ibig sabihin, patay din. Amen? So, during this time, dito na nangyari ang kwento ni Jochebed. Amen? So, basahin natin ang sabi dito Actually, sa Exodus chapter 2 hanggang 10 ito, pero doon tayo naka-highlight sa verse 2. Amen? Kasi doon nga, meron siyang nakita. So, now a man of the tribe of Levi married a Levite woman. Amen? Hindi pinangalanan, pero binulong ko na sa inyo kanina, sino ang pangalan ng Levite woman na yan? Walang iba, kundi si Jochebed. Amen? As we can see here, galing siya sa priestly lineage. Amen? Yung kanyang husband and siya. Pero wala pang priestly lineage during this time kasi hindi pa dumating si Moses. Tama po ba? Amen? So, makikita natin yung lineage na ito, maganda, magaling. Kasi diyan nangyari yung sina Aaron nga. Amen? So now, ano ang pinaghuhugutan ng mag-asawang ito? Saan ba nanggaling yung kanilang hugot? So, basahin natin sa Genesis chapter 15 verse 13. Then the Lord said to him, balikan natin, rewind konti naman to. Kung kanina nag-rewind lang tayo ng ilang daang taon kay Joseph, eto medyo marami-raming taon to, mga kapatid. Kay Abraham ito. Amen, kay Abraham to, kapanahonan ni Abraham, ang sinasabi ng Panginoon kay Abraham, nagkaroon ng propesiya. Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and that they will be enslaved and mistreated there. So grabe So doon pa lang pala makikita na natin, sabi pa dito sa verse 14, hindi lamang yon, but I will punish the nation. Sabi niya, magiging alila sila doon, pero ang promise ng Panginoon, but I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possession. So I do believe, because this is read daily doon sa mga Israelites o sa mga anak nila, araw-araw to binabanggit na merong darating na tagapagligtas, kaya huwag kayong mag-alala. Amen? So this is are just temporary. Pero ikaw ba, Kuya Mel o Kuya Jeff, so sabihin mo mukha kang 400 years na temporary lang ba? Yan ba sinasabing temporary pagtitiis? Di ba? Sabi natin, linggo nga lang pagtitiis sa ating mga problema. Sabi mo, nababagot ka na. Pero ito mga kapatid, 400 years! Amen! Because one day, according to God Himself, they will be set free. Pero yun nga, 400 years. So I think dito nanggaling yung pundasyon ni Jochebed, na pinanghahawakan ng mag-asawa, yung salita ng ating Panginoon. They are so certain that one day, that a liberator or a savior will come to rescue them. Amen? Because they are holding on to God's promise. Now, question, tanong, ayan. Amen? How certain are we that God is true to His promise? Gaano ba tayo kasigurado na pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya? Amen? Praise God. Sa isang amen. Sa iba dyan na nasa online, I hope amen ang sagot natin. That's the foundation of their faith. Alam na mag-asawa na may ipinangako ang Diyos. Amen? Hallelujah. Na panghahawakan natin yan. Kasi minsan sa atin, pag medyo na-delay, sabi natin, mukhang kinalimutan na ako ni Lord. Mukhang hindi na nadinig ni Lord yung aking mga pangako. So dito pala mga kapatid, makikita natin na malalim yung pundasyon. Malalim yung pundasyon ni Jochebed, na hindi lang sa konting misunderstanding, umalis siya. Hindi niya na pinahawakan yung promise ng Panginoon. Bahala na kayo dyan. Kayo na lang. Kami-kami na lang din dito ng asawa ko. Amen? So, tuloy tayo. So paano ba mga kapatid ang demonstration ng kanyang faith? Paano ba ipinakita ni Jochebed? Ito na, pangalawa na tayo. Take note natin dyan. Demonstration of her faith.
Amen? You know what? We have to act on what we believe in. Dapat, kung ano yung pananampalataya mo, kapatid, anong dapat meron? Dapat meron kang tinatawag na action. That's how you demonstrate your faith. Gaya nga ng sabi sa salita, no? Sa James 2, verse 17, ano sabi niyan? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So paano ba natin i-demonstrate ang ating faith? Kagaya sa atin ngayon, sa modern times, paano ba? Magsimba ka. Amen. Pag may simbahan doon sa lugar, huwag mo sabihin na, medyo social ka sila doon, hindi ko ma-reach sila. Alalahanin mo, kapatid, walang tinitingnan ng ating Panginoon. Kung ano may status mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka, welcome ka sa iglesia. Amen. Kaya kung merong iglesia dyan sa lugar nyo, pumunta ka. Huwag kang mahiya na i-declare mo yung faith. Ano? Paano ba? Kung ano ba, maliban doon sa pagsimba, if you declare your faith, di ba, nagkakaroon ng baptism. Napapabaptize ka because you are declaring your faith to God. Meaning to say, kung hindi mo i-match ang action mo, yung faith mo, wala rin. Dapat meron kang action. Kasi without action, your faith is dead. So ito ang ginawa ngayon ni Jochebed, and she became pregnant. Sa verse 2, ng Exodus, ang sabi diyan sa chapter 2, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. So imagine, kung nagbubuntis sa mga babae ngayon, kung nagbubuntis ka during that time, siguro, sabihin mo kung merong, gender reveal. Ay, eto na, it's a girl lang sana, it's a girl. Walang nangarap during that time na it's a boy, no? Hindi kagaya ngayon, lahat nangangarap na it's a boy para magdala ng apelido ng tatay. During that time, siguro, ang sigaw ng mga babae, it's a girl, it's a girl! Pero lumabas, may patutoy. Lalaki pala, si Moses. Amen? Siguro, mahirap during their time. Amen? Kasi the soldiers will come and kunin yung bata, ganyan sinabi ko, kasi hindi na kaya ng mga kumadrona o ng mga midwife dati, itapon sa dagat. So, kawawa, di ba? Kasi kailangan mamatay ng mga male Hebrew child during that time. Pero iba si Jochebed, Kasi gaya ng sinabi ko, doon sa foundation kanina, di ba? Sa foundation of her faith, pinanghawakan niya yung prophecy 400 years ago. Now, when she saw that he was a fine child, the word fine here, ibig sabihin, pag sinabi natin fine, there's something different or there's something outstanding or excellent na nakikita niya. Amen? Sabi doon sa Hebrews 11:23, by faith, Moses' parents hid him for 3 months. So grabe, no? Paano mo kaya itago yung baby? Kung magkakaroon ng pamilya si Kuya Jeff, paano mo itago yung baby ng 3 months na hindi umiiyak? Can you imagine, mga kapatid? Na pag umiyak siguro to, dalawa-dalawang pacifier kagad ang nilalagay sa bunganga niya, para tumahimik na lang. Amen. Kung may karaoke during that time, siguro pinapaandar ng malakas yung karaoke ng tatay ni Moses. Para sabihin lang, may umaawit siguro doon. O may pusa lang na umiiyak doon. O may, di ba? Pero after 3 months, hindi na talaga kaya. Maingay na talaga siguro. Iyak bata na. Lalaki pa. Mama na yung iyak siguro ni Moses. Amen? Because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Ito yung demonstration of her faith. Bahala ka dyan. Kahit nahari ka, wala akong problema kasi alam ko kung sino ang sineserve ko. I'm serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen! Hallelujah! So somewhere inside of her, she knew that her child is special. She felt this boy will accomplish yung prophecy na binigay kay Abraham during that time. So sabi niya siguro, worth it siguro ang risk, kung itago ko itong batang ito. So now question, mga kapatid,
Palagi lang tayong question. No? Pangalawang question, kung kanina, are you holding on to God's promise? Pangalawang question, sa mga nanay, isalin na rin sa mga tatay, what do we see in our children? Anong nakikita mo sa anak mo? Amen. How do you view your kids? See, this is very important. May kasabihan sa English that our outlook determines our outcome. Kung ano daw yung paningin mo, ayun yung lalabas. How you view things determines how you gonna value things. Kung sa tingin mo, maliit lang to, minamaliit mo, ang resulta niyan, maging malaki ba yan? Siyempre, maging bonsai din. Gaya ng faith mo, kung tingin mo, ganito lang yung faith mo, hindi ka mag-elevate, ganun din. So meaning, your perception will drive your action. Amen. So how do you view your kids? Are they a burden to you? Yan na nga, no? Kasi sabihin mo, mukhang burden itong aking anak. Ilang beses na nakapunta ng hospital. Ang lakas pang maihi. Magastos sa diaper. Magastos sa gatas. Ang lakas. Kung makatenga tongga ng kanyang gatas, ilang araw lang yung ganitong laki ng gatas. So are they a burden? Yung mga anak natin, baka sabihin mo, kung hindi pinanganak tong batang to, nasa Singapore na ako ngayon. Or nasa Dubai na ako ngayon. You know? Kung hindi dahil sa iyo, naging presidente na ako, manager na ako ng bangko ngayon. So are your children a burden or are they a hindrance sa career path? Or do you see them as a blessing? Amen! Dapat we will see them as a blessing. In fact, sabi doon sa Psalms 127 verse 3, no? Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Do you see your kids as a gift from the Lord? You may not see it now. Siguro hindi mo makikita ngayon. Kasi sabi mo mukhang baby pa lang. Pero, guys, iba to si Jochebed. On the first day of the birth of Moses, meron na kagad siyang nakitang kumikinang. Siguro nung paglabas pa lang ni Moses, nag-beautiful eyes na ito, kumikindat-kindat na sa nanay niya. Amen, kakaiba! There's something about this boy, it's worth hiding him. They hid him for 3 months. Amen? I don't know sa mga parents dyan or sa mga parents on our children, maaring hindi na sila exposed ngayon sa, anong tawag nito? Ng mga Egyptians na huhuli, papatay sa kanila. Pero our children now are exposed sa mga maraming makamundong bagay, no? Pornography, addiction, wrong mga peers. Amen, marami. Amen, na nag-i-endanger sa ating mga anak. Kaya minsan yung mga nanay takot na ipalabas yung mga anak. Kasi mamaya mapunta sa maling barkada. Amen. Protective sa kanilang mga anak. Kasi maring hindi Egyptians, yung literal yung pumapatay sa kanila, na-addict doon sa online gaming. Di ba? Nakikita natin doon sa, anong tawag nito, sa mga social media, di ba? Nangingisay yung mga bata, kahit na nangingisay, pipindot-pindot pa rin yung mga kamay. Because of the addiction, mga kapatid. It is because parents are not aware of the values they have for their children. Amen? So, pero ito mga kapatid, sabi dito, si Jochebed, kakaiba to because they are not afraid of the king's edict. Hindi sila natakot sa hari, mga kapatid, sa utos ng hari. Grabe na ang ultimate demonstration of her faith na, I will not give my allegiance to you because my allegiance is only to the King of Kings. Amen? Ito, na kasi yung lumalaki na si Moses, hindi na mapigilan na itago siya doon sa, ewan kung saan si tinago, grabe pagtago sa kanya, in 3 months. Hindi nakita si Moses, maingay, Pero, tuloy natin, balikan natin yung Exodus. Dito na tayo, verse 3 na. Malapit na lang, hanggang verse 10 to. But when she could hide him no longer, she got a
papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the banks of the Nile. Grabe, no? So gumawa siya ng basket, nilagay niya yung kanyang anak at pumunta raw siya sa mga may bangko ng Nile. Meron na palang bangko dati, no? Hindi ko alam kung land bank ba yun, BDO o Union Digital. Pero meron na palang banks doon sa Nile. So joking aside mga kapatid, yung banks, hindi to bangko na nilalagyan ng pera, kundi doon sa tabing ilog. Ayan, tabing ilog to. She knew that Moses is God's provision of that prophecy. Alam niya, ito na yung prophecy na binigay. Si Moses na yon. But she needs to protect him. Kailangan niyang pangalagaan ng batang ito. Kasi paano nga may sasakatuparan yung prophecy kung mamamatay ang batang ito. The point here is that there are limitations on what we can do. Sa mga nanay, sa mga tatay, there are limitations on how we can preserve and protect our kids. Na hanggang doon na lang talaga ang protection natin. There's a time where you need to let go and let God. Amen? Let go and let God. From her care to God's care. Can we get the picture here? Nakukuha ba natin yung picture? You put your child on a basket. Amen? Malakas yung current. Picture this out. Picture mo. Sara mo yung mata mo. Amen? Imaginein mo. Ilagay mo yung bata sa basket. Sabay mo sa agos ng alo ng, kung saan man naabot yung tubig. Grabe. And the only thing that she could do is utusan yung anak niya. Siguro bilang nanay, hindi niya na matanggap, na ipakuan mo dyan sa ilog yung anak, So kaya, yun, ang kanyang anak na babae na lang na si Miriam, ang kanyang pinasubaybayan doon. Kasi hindi niya nga kaya to watch over her brother kung saan makarating itong si Moses. But then again, itong maganda kapatid, brilliant, matalinong babae itong si Jochebed. Huwag niyong mamaliitin ito mga kapatid kasi inaral na yung galawan ng prinsesa. Inaral niya to. Baka hindi niyo alam. 3 months ba naman, Siyempre, inaral niya kung paano ko kaya to. So, inaral niya ang galawan ng prinsesa. Alam niya ang specific time, amen, na maliligo yung prinsesa doon. Pag nilagay ko itong batang ito, alam ko na pagdating ng 2:00 ng tanghali, lalabas yung prinsesa dyan. At tamang-tama, makikita niya itong basket na to. You see how brilliant Jochebed, amen? You know, some parents live in denial. Sa ibang mga parents, live in denial and try to hold on to their children. Amen? Ang tanda-tanda na, ayaw pa rin, anong tawag dito? Pakawalan yung kanilang mga anak. 40 years old na. Nakatira pa rin sa bahay ng nanay at tatay. Grabe, no? Amen. But the day is coming sooner or later when that child must be allowed to become an adult. Kasi lumalaki na Lumalaki na tong si Moses You cannot be a helicopter mom. Ayan, sa mga nanay dyan. Hindi tayo lahat ng galaw ng ating anak, pwede nating sundin. Kaya makinig yung mga nanay dyan, sunod ng sunod. Palagi kung saan yung anak. Kaya yung anak din, nalilito. Ano bang kanyang gagawin? Bigyan natin ng pagkakataon ang ating anak na gawin kung ano sa tingin niya ang nararapat para sa buhay niya. Na hindi dapat na tayo na yung tinatawag na masyado tayong control freak sa ating mga anak. It takes faith. Yan. It takes faith to just leave that child in that basket. Yung kanyang pananampalataya, yung demonstration ng kanyang pananampalataya na Lord, bahala ka na kung kukunin man yan ng prinsesa kasi inaral ko na Lord kung anong oras yan maliligo. And just allow the Lord na ikaw na ang Lord, kung saan ba siya mararating. But thank God, maraming salamat because Moses' parents or mother is a praying mom. Madasalin yung nanay niya. The demonstration of her faith ay nakita at a certain level. Amen? Na kaya kong protektahan si Moses.
Kaya kung ingatan si Moses, pero, may malaking pero mga kapatid, the demonstration of her faith when she sets Moses off on that river. Amen. Are we still following? Grabe, no? Grabe yung demonstration ng kanyang faith. And finally, kasi gaya ng sinabi ko, 3 things lang yung ating pag-uusapan ngayong umaga, the recognition of her faith. Her faith was recognized. Paano ba na-recognize ang faith ni Jochebed? Sabi dito sa Exodus chapter 2, verse 4, anong sabi diyan? His sister stood at a distance to see what would happen to him. So nakabantay ngayon itong kapatid ni Moses kung saan siya mapadpad. And in verse 5, anong sabi doon? Anong sabi ko kanina sa inyo? Then, yan na, ang ganda na. Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and set her female slaves to get it. Grabe, no? So nakita ngayon ng anak ni Pharaoh itong basket na parang merong laman itong basket na to. Merong nagmamiyaw-miyaw-miyaw doon sa loob eh. Parang pusa siguro na iyakin na eh. Ay sinasabi ko kanina, iyakin to si Moses, maingay na. So inutusan niya raw yung kanyang mga katulong na babae to get it, kunin. At ito na papunta tayo sa exciting part. Ayan, grabe, no? Papunta na tayo sa exciting part. Ito palagi maganda, no? Yung exciting part ng kwento. Amen? Kaya huwag kayong mabitin dyan, kapatid. Kasi papunta pa lang tayo sa exciting part. Kasi mamaya, mag-leave the group kayo. Pupunta kayo. Importante ito. Natutukan natin. Anong nangyari doon? Verse 6. Ang sabi dyan, she opened it and saw the boy. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. So did you know what happened? Ano nangyari? Diba? Instead of getting angry, she felt sorry for him. Parang naawa pa siya. Diba? Diba? Kaya nang sinabi ko kanina, si nanay niya nga, si Jochebed, may nakita na kaagad sa unang araw, panganak pa lang. Siguro ito, grabe na yung beautiful eyes ni Moses. Dalawang mata na pinapagana nito, mga batid. Parang blinker na to ng sasakyan. Amen. Grabe na yung papakyut ni Moses dito. Kaya naahawa kaagad yung, anong tawag nito? Yung prinsesa, no? Na felt sorry siya. Pero siguro yung nanay, yung kapatid, looking at a distance, siguro nangangamba rin siya. Baka tulad to ng tatay niya. Kasi di ba ang tatay niya, anong sabi doon? Nag-utos na, itapon yung mga baby, no? Sabi niya, nangangamba. Ngayon si Miriam, baka itapon to. Kawawa naman yung kapatid ko na si Moses. Malusog pa naman to. Amen? She felt sorry. Pero kabaliktaran ang nangyari na. She felt sorry. Kasi sa tingin niya, mukhang hindi to Egyptian ang baby. No? Mukhang Hebrew talaga to. Amen? Iba eh. Kayo manggi, siguro kung sabi na, hindi ito Arabo kasi sa ilong pa lang, mukhang ilong na Pinoy ito eh. Parang ganun sa atin ba? Di ba? Malayo pa lang, alam mo na. Amen? Kasi iba yung mukha ng mga Egyptian sa Israelites. So verse 7, ito ang nangyari. Ito yung pinakamaganda. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Grabe no? Bigla siyang bumulaga, mga kapatid. Grabe. Bigla siyang bumulaga doon sa naliligaw. Buti na lang, kung ako prinsesa, hindi ako hinimatay. Biglang may lumabas amen? Doon sa bush, na biglang may lumutang na isang batang babae doon. Sabi niya, anong sabi niya? I'll go get one to nurse the baby for you. Grabe no. Parang pinapalabas ni Miriam na, hahanap ako ng katulong na Hebrew para alagaan yung baby mo? Grabe Siyeslo kagad. Amen. Hallelujah. At ito ang sabi niya, shall I go at kukuha? Anong nangyari? Verse 8. Anong nangyari? Anong sabi ng prinsesa? Yes, go. She answered. So the girl went and get the baby's mother. Mukhang na good time yata.
Mukhang na mindset yata yung prinsesa, na scripted, Hallelujah. So parang nakakatawa man isipin mga kapatid, no? Ang mga pangyayari. Siguro umuwi si Mariam, at sinabi sa nanay na, Nay, baka gusto mo ng trabaho, meron gustong ipatrabaho doon. Alagaan mo daw yung iyong sariling anak. Grabe. Woo, hallelujah. Hallelujah. So nagpunta sila na mag-ina doon sa prinsesa. Your Highness, meron na po akong nakitang mag-aalaga sa baby nyo. Ito po, meet Jochebed. Grabe. Amen. Can you picture it out, mga kapatid? If you can imagine, if you are on that situation, as if na parang walang nangyari. And then, binayaran sila ng malaking halaga. Grabe, no? Ikaw nang lumuwal, binayaran ka pa ngayon ng pera, saan ka lang? Grabe, no? Hallelujah! Kung tingnan mo yung provision ng Panginoon, kung kanina takot sila, amen? Kung kanina takot sila, ito naman ngayon, pinagpala na kasi may sustento, amen? Nakatanggap ng akap, amen? May ayuda, hallelujah, malaking halaga, na alagaan mo yan. At itong pinakamaganda, ipapatawag kita kung kukunin ko na ang baby. Grabe. According to scholars, mga kapatid, it is between 3 to 5 years old. Grabe, no? 3 to 5 years. Inalagaan ni Jochebed ang kanyang anak. So, in 5 years, siguro, tinuruan niya si Moses, ng mga doktrina nila mula sa kanyang mga ninuno na si Abraham, na ikaw ang magre-rescue sa amin, ikaw ang the prophecy that will fulfill, Kung sa kuwan pa, na mindset niya na itong si Moses, mga kapatid, na lahat ng katuruan mula sa kanilang mga kanunuan. Amen? That's why when Moses grew, anong sabi doon? Alam niya na yung history niya. Amen? Pero siyempre, 5 years lang yan. Siguro medyo nakalimutan niya ng konti, kaya nga, di ba habang lumalaki siya, hindi niya alam na Hebrew pala siya. Pero I believe, nataniman ito, mga kapatid. Nataniman ito ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ganon din sa mga nanay natin ngayon, Sa mga nanay ng ilaw ng tahanan natin dyan, na importante na taniman natin ng salita ang ating mga anak. Amen? Kasi train up a child on the way they will grow. Amen? So sabi dito sa verse 10, panghuli na. Yan ang sinasabi ko. When the child grew older, she took him into Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. So nakita ba natin from her faith, no? Her faith was recognized. Grabe, no? Kung kanina, demonstrate niya na, bahala ka na, Lord. Let it be, kung anong mangyari. So, na-recognize ang kanyang faith kasi if you look at the series of events na binanggit ko kanina, kung wala si God doon, ano kaya ang mangyayari kay Moses? Kung wala si God nag-interfere doon, saan kaya si Moses? Malamang kinain na ng mga buhaya doon sa banks of River Nile, di ba? Amen? Yung foundation ng faith ni Jochebed, alam niya na ililigtas ng Panginoon yung kanyang anak. Hallelujah. At ito pa, yung foundation ng faith ni Jochebed, she demonstrate it. Paano niya ba demonstrate? By defying the edict, by hiding that child to keep him safe. And her faith, ano nangyari? Was recognized by God when God intervened, and the rest is history. Amen? So sa mga nanay dyan, big shout out sa inyo, na importante sa mga nanay, the foundation of the faith. Amen? Kasi gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, this is a tribute to my mother also. Because kung wala yung foundation ng faith na itinanim niya sa akin, walang Coach Rich dito na tumatayo sa inyong harapan. Kung hindi niya dinemonstrate
Kasi yung nanay ko, dami niyang pinagdaanan. Mula sa breast cancer hanggang sa huli, nagkasakit siya bago siya namatay. She demonstrated her faith. Bago siya pumanaw, praise worship siya kay Lord. Nanalangin siya. Amen? At hindi lamang yon, I know the Lord recognized her faith in the end. So sa mga nanay dyan, kapit lamang. Amen? Dapat alam natin kung bakit tayo binigyan ng isang anak. Amen? Kasi gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng, anong tawag nito, mga babae ay binigyan ng karapatan na maging nanay. That's why if we look at Jochebed, my hope and prayer is that we will also experience the liberating power of God na makalaya kayo sa slavery. Maybe it's not Egyptian that is enslaving you. Maaring addiction man yan sa alcoholism. Pride man yan siguro. May mga nanay na grabe yung pride, depression, anxiety, unforgiveness. Well, gayahin natin si Jochebed. Na let's demonstrate our faith. Para makita naman ng mga tao na itong tutularan ko, Kristiyanong babae. Tandaan natin yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kasi walang dahilan eh. Kung makikita natin, Jochebed is only a slave. Walang future. Kung titingnan mo, walang future. Hindi to nurse, hindi to professional, hindi to teacher, hindi to doctor. Hopeless, helpless, and yet ginamit ni Lord. So ikaw, the Lord is talking to you right now. Ikaw na nandito, ikaw na nandyan, nanay ka man o tatay ka man, what's your excuse? I believe it's never too late because the Lord wants to set you free. Gaya na lang din sa aking tatay, who would believe? But the age of 70, magpagamit pa siya sa Panginoon. So walang dahilan mga kapatid na hindi tayo magpagamit sa Panginoon. So big shout out sa aking tatay Chito dyan. Amen? So, I'm just talking to mothers here, but I'm not just talking sa mga nanay, but to all of us, believers, followers of Christ, na yung faith natin dapat rooted, malalim. Amen? Hallelujah. At hindi yung papaling-paling. Amen? Hallelujah. Sabi sa Bible, di ba? Honor your mother and father so that you may live long and everything will go with you. Sa mga anak naman, huwag masyadong magbigay ng sakit ng ulo sa mga nanay, sa mga tatay. Amen. If you feel like hindi ka makamove on, I think it's time na magkaroon ng forgiveness. Amen. Kaya thank you, Lord, sa forgiveness na binigay sa bawat isa. Because repentance is the reset button of any relationship. Kasi paano nga naman tayo magkakaroon ng forgiveness kung walang lalapit na I will repent on my shortcomings, on my failures. Dapat talaga mayroong repentance para magkaroon ng reset button in any relationship. So, let's all stand. Woo! Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pag-pray natin yung mga nanay. Hallelujah. Hallelujah. Kung sino man sila, I would like to pray for you. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God, for your message on the life of Jochebed. Na yung decision na Lord, it sets a nation free. Hallelujah. Na Lord, meron siyang nakita sa kanyang anak. I pray, Lord God, unang-una sa mga nanay na nandito, Lord God, pati na rin sa mga nasa online. Lord, patuloy mo silang gamitin, Panginoon, na gabayan ng kanilang mga anak, Lord God, sa tamang landas, Lord God, na magkaroon ng foundation, hallelujah, sa faith ng kanilang mga anak. Lalo-lalo na, Lord God, habang ito ay lumalaki from age 1 to 5 hanggang sa kaya pa nila, Lord God, na turuan yung kanilang mga anak.
Hallelujah. I pray that, Lord, na i-demonstrate nila yung faith nila, Lord God, because I know that one day, Lord God, you will recognize the work of the mothers, the nanays, the inang, Lord God, the inatay. Hallelujah. Sa lahat na, Lord God, ng mga nanay, lalong-lalo na rin, Lord God, sa mga single mothers na tumatayong nanay at tatay sa kanilang mga anak. Lord, I pray for the mothers, O Lord God, na walang katuwang sa buhay, that, Lord God, through you, Lord God, magkaroon sila ng lakas na palakasin ang kanilang mga anak, Lord God. Patuloy mo rin sila, Lord, na kausapin, na wag bumitiw, Lord God, sa kanilang faith, and hang on to you, Lord God. Have that hope in you, Lord Jesus, na, Lord God, kung ano may mga pinagdadaanan nila, kung ano man, Lord, yung mga pagsubok nila, ay nawa, Panginoon Diyos, ay maiahon mo rin sila, Lord God, sa trials na kanilang pinagdadaanan. And Lord, I also pray for the children, so Lord God, na, Lord, lumaking maayos, may respeto sa magulang, Lord God, to honor their father and their mothers, O Lord God, that so that everything will go well unto them, Lord, sa kanilang paglaki. Hallelujah. Na, Lord God, tamang gabay at panubay na magulang sabay ng iyong mga salita, O Lord God, sa kanilang buhay ay maging maayos sila, Lord God. Kay Lord, maraming salamat ulit, Panginoon, sa mga nanay na yung kinakausap ngayong umaga, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, ito'y nagbigay ng inspirasyon sa kanila ang buhay ni Jochebed, O Lord God. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na baon-baonin namin ang example ni Jochebed. Nawa, Panginoon Diyos, ay selyuhan mo ito, Lord God, sa pinakabatabang bahagi namin puso. Na, Lord God, it will grow, O Lord God, na may share din namin, Lord, sa mga iba pang nanay na hindi pa nakarinig ng magandang balita, Lord. Kay Lord God, to you alone, the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God.